Ayan, magandang araw po mga kaibigan. So, for today, pagre-repat po tayo ng sili. Ito po yung sili na kulay violet. Pero pagka ano naman po, nahihinog, nagiging red. Ayan, tulad nito. So, nakakain din po ito. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 5 na puno. So, bala ko ilipat dito sa 2 paso para kahit paano makahinga. Baka sakaling lumaki pa. Ang dami niyang bunga. Ayan po. Ang ganda kasi ng kulay, violet. So, tatanggalin ko po muna siya sa nursery bag. Then, hahatiin ko sa 3 yung sa malaki na paso and then 2 sa maliit. Ayan. Halos puro ugat na. Ayan. So, dito, itong 2 puno, lalagay natin dito sa maliit na paso. Yung lupa po na ginamit, mix lang. Ipa, tsaka topsoil. So, yun din po yung i-add ko. Maganda po kasi yung kulay niya. Hindi pa siya nahihinog. Kulay violet. And then, pag pahinog na po siya, nagiging red. Para rin siyang, pwede siyang gawing dekorasyon. So, dito sa gilid, naano ko lang yung soil para sumiksik. Yung ceiling green ko, naka-2 bunga na siya. Napakinabangan din. Pero yung huli, nalanta sa sobrang init. Nalanta yung mga bunga. Kaya hinarvest ko rin. At least magamit. Ayan. Diba? Bagay po siya dito. Maliit lang. So, mamaya pagka diniligan ko, titignan ko kung mag-a-add pa ako ng soil. And then, ito naman 3. Actually, pwede pa to ihiwalay pero okay na yan. Ayusin ko kasi nagbuhol-buhol. Ayan. So, pwede ko ihiwalay sana yung isa. Pero mas maganda kasi pagka malagong tignan. Ayan. So, wala po akong tinanggal na lupa kasi as in root bounded na siya. At ayoko na rin po masyadong istorbohin yung mga roots.
baka mateki. Yung talong yun, may bunga ulit. Ayan, so pinost ko kasi may dumadaan yung mga bumibili ng baterya. Saka mga sirang appliances. So mag-a-add lang ako ng onting lupa. And then, maglalagay po tayo ng stick sa gitna kasi mabigat yung bunga. Gumigewang. Para maitali ko yung 3 puno. Ayan. Lah. Puro ugat kasi. Ayan. So, may bumili. Kaya, pahinto-hinto ang ating trabaho. So, itatali ko po muna. Para mabigat kasi napakadami niya ng bunga. So, hindi kaya ng puno. Kanina okay lang kasi hindi ko pa nagagalaw. Kaya nakakaya ng pinaka-stem ng sili yung bunga niya. Pero dahil pinaghiwalay natin, so, hindi ko siya masyado higpitan. And then, itong isa. Para kapag nilagay ko na sa pwesto, hindi siya nagagalaw. At kukostin kasi ng pagkamatay ng isang halaman pag lagi nagagalaw, lalo pag mga bagong tanim, bago lipat. Iyon. Dahil mas mabigat dito sa side, yan. Mag-a-add tayo ng lupa. So, nakatulong yung ating nilagay na stick sa gitna. Para kahit pa paano tumayo na diretso yung ating sili. So, 3 po yung inilagay ko dito. And then, doon sa maliit na pot ay 2. So, 5 puno. Ganda niyang tignan. Ayan o. Hitik sa bunga. Nakikisabay si Kobe magsalita. Ayan. So, tapos na po tayo at nakadalawang pots po tayo ng siling violet. Ang cute na kasi oh. Ito para naputol pero okay pa kasi naman na nag-heal na yung niya. Hindi naman nalanta yung bunga. Gandang-ganda ako sa kulay niya. And then nagre-red siya kapag nahihinog katulad po nito. Ito pagka bagong maliliit pa, as in violet yung kulay, and then nagiging ganito. Ayan, tulad nito, pwede na kung i-harvest yan. Siguro kapag medyo baka 1 week ganyan, pwede nang yan. Pwede naman po, pero yung kulay. So, hindi ko siya babawasan muna
para ma-enjoy ko naman yung kulay ng ating siling violet. Ayan. Nakakatuwa kasi ito tulad po nito. Ang cute ng bunga sa ibabaw. Ayan. Parang pa-heart shape. Ayan, natanggal yung dahon. So, ayan. Dito ko na po tatapusin ang ating video. Pasensya na po at bihira na po ako nakapag-upload kasi sobrang busy. Thank you so much. God bless us all and keep safe everyone. Bye-bye.